Squad Combat Support Conside Rations. Mga pagsasaalang-alang sa suporta sa squad combat. Pag-usapan natin kung paano magagamit ng infantry squad ang mga asset ng suporta sa labanan upang mapahusay ang lakas at pagiging epektibo nito sa larangan ng digmaan. Ang mga asset na ito ay maaaring mula sa direktang suporta sa fire, tulad ng mga machine gun, hanggang sa hindi direktang suporta sa fire, tulad ng artillery at mortar. Direct and indirect fire support, enhancing the squad's punch. Direct fire support, ang squad ay may access sa direktang suporta sa fire mula sa mga armas tulad ng M60 machine gun, na maaaring magamit para sa parehong malapit na depensa at long-range na pagsugpo. Isipin ang mga Gurkha sa Falklands War, na gumamit ng kanilang Bren light machine gun sa mapang wasak na epekto laban sa mga posisyon ng Argentinian. Bukod pa rito, ang squad ay maaaring gumamit ng mga anti-tank na armas tulad ng batas para makipag-armor sa mga banta. Indirect fire support, ang hindi direktang fire ay nagmumula sa mga sandata tulad ng mortar at artillery. Ang mga mortar, na kadalasang matatagpuan sa antas ng kumpanya, ay nagbibigay ng malapit na suporta sa fire sa mga platoon at squad. Ang artillery, na karaniwang kinokontrol sa mas mataas na antas, ay nag-aalok ng mas mahabang hanay at mas mabibigat na firepower. Isipin ang labanan ng Verdun noong unang digmaang pandaigdig, kung saan ang napakalaking artillery na mga barrage ay humubog sa larangan ng digmaan at nagdulot ng mabibigat na casualty. Types of fire support. Mga uri ng suporta sa fire. Maaaring tumawag ang mga pinuno ng squad para sa iba't ibang uri ng suporta sa fire depende sa sitwasyon. Destruction, ito ang pinakakaraniwang uri, na ginagamit upang sirain ang mga posisyon, sasakyan, o tauhan ng kaaway. Obscuration, maaaring gamitin ang usok o puting phosphorus upang lumikha ng isang smoke screen, pagtatago ng iyong mga paggalaw o hadlangan ang pagmamasid ng kaaway. Illumination, ang mga flare o illumination round ay maaaring gamitin upang sindihan ang larangan ng digmaan sa gabi, pagpapabuti ng visibility at target acquisition. Fire control measures, upang matiyak ang epektibo at ligtas na paggamit ng suporta sa fire, kailangang maunawaan ng mga pinuno ng squad ang iba't ibang mga hakbang sa pagkontrol. Boundaries or sectors, mga hangganan o sektor, mga itinalagang lugar ng responsibilidad para sa iba't ibang mga unit o armas. Battle positions, ang mga lokasyon kung saan nakaposisyon ng mga unit para sa defense o pag-atake. Engagement areas, mga itinalagang lugar kung saan mubalak mag-concentra ng fire para sirain ang kalaban. Target reference points, TR-PAS, mga target na reference point, TR-PAS, mga landmark na madaling matukoy na ginagamit para tumulong sa pagputok sa isang target. Maximum engagement lines, ang pinakamalayong distansya kung saan pinahihintulutan ng isang armas na makipag-ugnayan sa mga target. Trigger lines, mga paunang natukoy na linya na, kapag tinawid ng kalaban, nagtitrigger ng mga partikular na aksyon, tulad ng pagsisimula ng fire. Phase lines, mga linyang ginagamit upang kontrolin ang paggalaw at pag-synchronize ng mga puwersa sa panahon ng operasyon. Final Protective Fire, FPF, isang paunang binalak, napakalaking konsentrasyon ng fire na ginagamit upang protektahan ang mga mapagkaibigang puwersa sa isang emergency o bilang isang huling paraan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga konsepto at pamamaraang ito, maaari mong epektibong humiling at magamit ang mga asset ng suporta sa pakikipaglaban, na makabuluhang nagpapahusay sa lakas ng pakikipaglaban at kaligtasan ng iyong squad. Close Air Support and Artillery. Close Air Support at Artillery. Bagamat hindi gaanong karaniwan para sa direktang paggamit ng squad, ang malapit na suporta sa hangin at artillery ay maaaring tawagan para sa karagdagang firepower kung kinakailangan. Ang mga asset na ito ay maaaring mapahamak sa kaaway, ngunit ang kanilang paggamit ay nangangailangan ng maingat na koordinasyon at komunikasyon sa mas mataas na command. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga kakayahan at limitasyon ng iba't ibang mga asset ng suporta sa labanan, mas mahusay mong magagamit ang mga ito sa iyong kalamangan sa larangan ng digmaan. Maintenance, keeping your gear in top shape. Pagpapanatili, panatilihin ang iyong gear sa nangungunang hugis. Ang wastong pagpapanatili ay mahalaga para matiyak na ang iyong kagamitan ay gumagana ng maaasahan sa larangan. Kabilang dito ang pag-inspeksyon, paglilinis, at pag-aayos ng iyong mga armas,
gamit, at kagamitan sa komunikasyon. Personnel Service Support, Strength and Casualty Reporting. Suporta sa serbisyo ng tauhan, pag-uulat ng lakas at casualty. Ang mga pinuno ng squad ay responsable para sa accounting para sa kanilang mga sundalo at pag-uulat ng anumang mga pagbabago sa lakas, tulad ng mga casualty o pinsala. Malaki rin ang papel nila sa paghawak ng mga bilanggo ng digmaan, EPW, ng kaaway at mga nahuli na dokumento. Mahalagang tratuhin ang mga EPW ng makatao at sundin ang mga wastong pamamaraan para sa kanilang paghawak at paglikas. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapatupad ng mga prinsipyo ng suporta sa serbisyo ng labanan, maaari mong matiyak na ang iyong squad ay mahusay na nasupply, nasangkapan, at handang harapin ang anumang hamon sa larangan ng digmaan. Health Service Support for the Squad. Suporta sa serbisyong pangkalusugan para sa squad. Pag-usapan natin ang tungkol sa suporta sa serbisyong pangkalusugan, Health Service Support, HSS, isang mahalagang aspeto ng mga operasyong militar na nakatuon sa pagpigil, paggamot, at paglikas ng mga sugatan o may sakit na sundalo. Tandaan, ang isang malusog na pangkat ay isang pangkat na epektibo sa labanan. Health Service Support, Prevention, Treatment, and Evacuation. Suporta sa serbisyong pangkalusugan, pag-iwas, paggamot, at paglisan. Ang tatlong haligi ng HSS ay Prevention, pag-iwas, kabilang dito ang pagpapanatili ng mabuting kalinisan at kalinisan sa larangan, pag-iwas sa mga pinsalang nauugnay sa panahon, at pagsubaybay sa pangkalahatang kalusugan ng iyong mga kapwa-sundalo. Ang pag-iwas ay susi dahil ang isang pinsalang hindi labanan ay maaaring kasing panghina ng isang sugat sa labanan. Isipin ang laganap na dysentery na sumakit sa mga hukbo sa buong kasaysayan, na kadalasang nagiging sanhi ng mas maraming casualty kaysa sa labanan mismo. Treatment, paggamot, ito ay tumutukoy sa agarang pangangalaga na ibinibigay sa mga nasugatan o may sakit na sundalo. Ito ay maaaring kasing simple ng paglalagay ng benda o kasing komplikado ng pag-stabilize ng kritikal na sugat. Tandaan, ang layunin ay panatilihing buhay ang sundalo hanggang sa makatanggap sila ng mas advanced na pangangalagang medikal. Evacuation, paglisan, ito ang proseso ng paglipat ng mga casualty mula sa larangan ng digmaan patungo sa isang pasilidad na medikal. Maaaring kabilang dito ang pagdadala sa kanila sa mga stretcher, paggamit ng mga sasakyan, o kahit na pagpapalabas sa kanila sa hangin. Isipin ang mga magiting na medics na naglakas loob sa fire ng kaaway para iligtas ang mga sugatang kasama noong labanan sa Iwo Jima. Unit Health SOP and Casualty Evacuation. Unit Health SOP at Casualty Evacuation. Ang iyong unit ay magkakaroon ng mga Standard Operating Procedure, SOP, para sa paglisan ng mga nasawi. Ang mga pamamaraang ito ay magbabalangkas ng mga responsibilidad ng bawat sundalo, ang mga paraan ng paglikas, at ang mga lokasyon ng mga lugar ng koleksyon ng mga nasawi. Tiyaking pamilyar ka sa mga pamamaraang ito upang makakilos ka ng mabilis at mahusay sa kaso ng isang emergency. Treatment and Evacuation SOP. Paggamot at paglisan SOP. Kapag ang isang sundalo ay nasugatan, ang unang prioridad ay ang patatagin sila at maiwasan ang karagdagang pinsala. Ginagawa ito ng mismong nasawi, isang kaibigan, o ang tagapagligtas ng labanan ng squad, na sinanay sa pangunahing pangunang lunas. Ang nasawi ay pagkatapos ay inilikas sa isang itinalagang lugar ng koleksyon, kadalasan sa pamamagitan ng mga basura o sasakyan, depende sa kalubhaan ng pinsala at ang lupain. Medical Evacuation, Medevac. Sa ilang mga kaso, ang mga nakatalagang medikal na evacuation asset, tulad ng mga helicopter o ambulansya, ay maaaring gamitin upang direktang dalhin ang mga casualty mula sa larangan ng digmaan patungo sa isang ospital. Ito ang pinakamabilis at pinakaligtas na paraan para ilikas ang mga sundalong malubhang sugatan. Tandaan, ang bawat sundalo ay may papel sa HSS. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sariling kalusugan, pag-iwas sa mga pinsala, at pag-alam kung paano gagamutin at ilikas ang mga casualty, nakakatulong ka sa pangkalahatang kagalingan at pagiging epektibo ng labanan ng iyong squad. Ang Infantry Rifle Squad, ang iyong kapatiran, iyong gulugod, iyong pamana. Ngayon, kami ay nagsagawa ng malalim na pagsisid sa puso ng Infantry Rifle Squad. Sinakop namin ang misyon, istruktura,
mga tungkulin, at ang mahahalagang taktika nito na gagawin kang isang mabigat na puwersa sa larangan ng digmaan. Mula sa paggalaw at pagkakasala hanggang sa defense at kontra-insurhensya, nakakuha ka ng komprehensibong pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging dulo ng sibat. Ngunit tandaan, ang pagiging bahagi ng isang squad ay tungkol sa higit pa sa mga taktika at pamamaraan. Ito ay tungkol sa kapatiran, tiwala, at ang hindi natitinag na pangako sa iyong mga kapwa-sundalo. Ito ay tungkol sa hindi mabilang na oras ng pagsasanay, pawis, at sakripisyo na nagtutulak sa iyo sa isang hindi mababasag na unit. Ang iyong serbisyo sa infantry ay hindi lamang isang trabaho, ito ay isang pagtawag. Ito ay ang defense ng ating bansa, ang proteksyon ng ating mga kalayaan, at ang pangangalaga sa ating paraan ng pamumuhay. Bawat hakbang na iyong gagawin, bawat balakid na iyong nalalampasan, bawat laban na iyong nilalabanan ay isang patunay ng iyong dedikasyon sa marangal na layuning ito. Kaya humayo ka, armado ng kaalaman at kasanayang nakuha mo rito. Yakapin ang mga hamon, matuto mula sa iyong mga karanasan, at laging alalahanin ang ugnayang ibinabahagi mo sa iyong mga kaskwad. Ang iyong paglilingkod ay hindi lamang isang kabanata sa iyong buhay, ito ay isang pamana na iyong iniiwan sa mga susunod na henerasyon. At pagdating ng panahon na harapin ang kalaban, alalahanin ang mga salita ni General Douglas MacArthur, tungkulin, karangalan, bansa. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita, ngunit isang code na dapat isabuhay, isang credo na tumutukoy sa diwa ng Infantry Rifle Squad.